Sabi naman ng magulang natin, anak, masarap ka na yata ang pagod. Magpahinga ka naman, matulog ka na muna. Oh. Because it is compared to sleeping. Wala akong nakita sa Bible na pag tinutukoy yung believers na namatay, sinabing namatay. Katapusan na. Sabi lahat doon, oh, bibigyan ko kayo ng mga examples. Sabi dito, naalala ninyo si Lazarus na namatay na 4 days ago na balita kay Jesus? Naalala yung account sa Gospel? Sabi, ay, yung kaibigan mo, yung best friend kasi ni Jesus, yung magkakapatid na to eh. Martha, Mary, and Lazarus, namatay na. Sabi ni Jesus, okay, sabi niya, ang kaibigan natin si Lazarus na nakatulog lang. But, teka, pupuntahan ko siya, gigisingin ko siya. Ang galing ni Lord ano? Kaya si Lord lang, kaya huwag kayong matakot, nasa atin na yung tagagising pag natulog ka rin. I'm going to go to Him. Actually, sabi ng mga disipulo, hindi yata naintindihan ni Lord na patay na si Lazarus, yung kaibigan mo. Patay na. Hindi, natutulog lang. Walang sinabi ang Diyos na namamatay ang Kristiyano kasi may buhay ka ng walang hanggan. Amen. Matutulog ka lang. Amen. Kaya kung i-allow mo ng Lord na mawala ka ng pagkain at mamatay, huwag kang mag-alala, gigising ka pa rin. Wala akong nakita sa... Tingnan pa natin. Si Stephen, naalala niyo first martyr, Christian martyr, ano sabi dito? Stephen, sabi sa Acts 7:60, in falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold. Nagpatawad pa si Stephen nung nagbumabato sa kanya. Do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. So, ang sabi lang naman, ibig lang sabi na, nung masabi niya ito, natigok siya. Hindi naman ganun pakasabi, di ba? Totoo naman, yun ang nangyari, natigok talaga dahil binato siya hanggang namatay. Pero sabi ng Bible, natulog si Stephen. Ang galing ano, natutulog lang. Ano pa? Kaya, ano pa? Sabi dito sa Acts 13:36 regarding David. Si David sa Old Testament. After David, after he had served the purpose of God, di ba? Hindi kaayalaw ni Lord na matulog, kundi patapos yung mission mo. Ang problema sa atin, hindi natin alam ang mission, kaya takot ka na baka matulog. Baka alanganin ang pagtulog ko, di ba pala tapos yung pinapagawa sa akin? Di ba? Kayo ba, makakatulog ba kayo kung alam nyo may gagawin? Di ba, ang iba kaya hindi makatulog ng maaga kasi marami pa siyang gagawin. Amen. Oh, ang iyong wala nang gagawin, ay dali lang, ang bihira. Kumain ka lang ng medyo sobrang konti, tulog na ako. Hindi. Sabi dito, nung nagawa daw ni David ang layunin ng Diyos sa buhay niya, anong ginawa na ng Diyos? Natulog si David na. Pero ang sinabi lang, ang kubi, ibig sabihin po ng fell asleep, namatay na si David. Pero ang Bible, sabi bang ganoon? Natulog lang si David. And was laid with his fathers in so corruption. Kita nyo? Natulog si David eh. So makita po natin, yung comfort na, dahil sa pag-asa natin kay Kristo, una dapat kasi kung alam mo ang katotohanan, hindi ka uninformed, hindi ka matatakot, hindi ka magbabahala. Pangalawa, kahit pa ipahintulot ng Diyos na mawalan ka na mabili. Sabi ko nga, alam niyo nung araw na yun, pumunta nga ako sa wala akong mabili, nakita ko daming muchi, binili ko muchi, tatlo inihaw ko, busog ako. Di ba muchi, kanin din yun na malagkit? Nilagyan ko ng tuyo, ang sarap pa ng kain ko. Dumidigay pa nga ako. Kasi, hindi kaya, hallelujah, naniniwala ko, hindi ka na magpapatay Lord sa gutom. Ayan na, panic, lalo na yung radiation na yan, hindi. Amen? Yan po ang, depende yan sa faith ninyo. Faith ko yun. Amen? Huwag ninyong agawin, huwag ninyong gayahin ang faith ko na hindi nyo nararamdaman. Sabihin, oh, ako rin, katulad ni Pastor. Totoo ba yan, nararamdaman mo ba yan? Ayaw magbitaw ng isang salita, baka sabihin, oh, sabi ni Pastor, mag-faith daw, hindi na ako mamamatay. Faith ko yun. Amen? Hallelujah! Naniniwala po ako, sa pagpapatuloy natin pag-aaral, yun ang unang katotohanan na nakita natin. Verse 13 pa lang, 3 katotohanan na nakita natin. Hindi ka matatakot, ikaw ay maaaliw, hindi ka mababahala sa pagtitiwala mo kay Kristo kapag una, aware ka, alam mo ang katotohanan, alam mo ang salita niya, alam mo ang sinabi niya, alam mo ang plano niya. Pangalawa, kung alam mo na kahit man mamatay ka, huwag kang mag-alala, gigising ka pa rin naman. Gigising ka pa, kapatid. Hallelujah. Kaya sarap ng buhay Kristiyano. Amen. Amen. At of course, pangatlo po dito sa ating talata, hindi lamang po if we know the truth, if we know that believers death is just sleeping. Pangatlo, ganito, if we know that we have God. Saan natin nakita? Doon pa rin sa verse 13. Panghuli, sabi sa verse 13, that you may not grieve, para hindi ka anya mabahala o malungkot, opposite of having no comfort, as others who do have no hope. Anong tinutukoy dito? Katulad ng ibang mga walang Diyos. In other words, alam niyo po ba, ito yung the best time para mapakita natin ang pagkakaiba ng naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos.
Eh, ang problema, yung mga niniwasan siya, nangungunahan pa sa panik. Mga kapatid, wala na yung mga anak ko, wala nang mabiling mga bigas, wala na dito. Yung believers, nakikipag-unahan pa doon sa mga unbelievers para sa pagpanik. Sabi ko nga sa amo ko, every time walang mabili kasi, sabi daw, dadyo, asta, tapos, may kinang ko rin mo, ariyo, dadyo. Because we have God. Di ba? Huwag natin. Hindi natin masisisi ang mga taong nawawalan ng pag-asa because they do not know God. Pero ang tanong, ikaw may God, pero nawawalan ka ng pag-asa? Hello! Ano ba yan? We have God. Sabi nga natin, may Diyos ako. Nakilala mo ng Diyos, na ang Diyos, na totoong Diyos sa Kanya, tinutukoy sa Bible. Alam na natin, kilala na natin. Kaya wala dapat dahilan. Kaya nga, maliwanag po ang pag-asa. Hope creates comfort. Maliwanag? Amen. Yan. Ang unang truth. Pangalawa. Ayan. Pangalawa. Hope confirms conviction. Yun. Ang pag-asa daw, nagpapakita ng pinanampalatayaan mo. Ito na nga, sabi ko kanina, nakikita kung may Diyos ka o wala, o ang Diyos na ito pinapanampalataya kung paano ka nananampalataya. Pag umaasa ka, may pag-asa ka, nagpapakita ito ng iyong pinaniniwalaan, conviction. Di ba? Napahan niyo mga kapatid? Sabi sa 1 Thessalonians 4:14, for since we believe, that is faith, that is conviction, nanampalataya tayo na si Jesus ay namatay at nabuhay uli. Di ba? Yun ang pinampalataya natin. Alam niyo, sa totoo nga lang, ang panahon na ito ngayon, yung tinatawag na celebration sa Pilipinas ng Kwaresma ba ang tawag doon? Oo, yung Lent. Mahal na araw. It's about the life and death of Jesus Christ. Reminding us na naganap kay Kristo ang ganong katotohanan, pinanampalatayaan natin. Even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Again, yung term na naman dito. Kaya dahil sa nangyari kay Jesus nito, namatay at nabuhay uli, ganon din naman daw yung mga namatay din. Okay. Na mga mananampalataya. So makita po natin, remember, maliwanag po why I said hope confirms conviction. Why? Because your belief is the ground of your hope. Diba? Hindi ka lang basta naniwala sa Diyos, kundi may katibayan yung pagtitiwala mo sa Diyos. Why? Sabi dito, una, because you receive and you believe and receive the gospel. Diba sabi dito sa talata natin kung saan ko kinuha po ang thought na to? Since we believe that Jesus died and rose again, that is the gospel. Ang gospel is about the death and resurrection of Christ. Don't ever forget that. Amen? Alam niyo po, babasahin ko po sa inyo kung maayon magtanong sa inyo, ano bang ibig sabihin ng gospel? Okay. Di ko alam kung nailagay ko ito sa aking PowerPoint. Ang ibig sabihin ng gospel, pumunta lang kayo sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, yun ang definition ng gospel. Nailagay ko ba yan? Yan, salamat sa Diyos. Now, sabi dito ng gospel, sabi ni Paul, I would remind you, brothers, of the gospel. Remember, of the gospel I preach to you, which you receive, in which you stand. Ito rin yung pong tinanggap natin at tinatayuan ngayon, di ba? Yung gospel na ito, amen? Yung ba tinanggap natin? Okay. What is that? And by which you are being saved. In other words, yung gospel, hindi ka lamang niligtas na, kundi patuloy ka pa rin sinasalba nito. Nagkakaroon ka ng katiyakan sa buhay kahit nabubuhay ka pa. That's the meaning of being saved. If you hold fast to the word I preach to you, kung pinangangatawanan mo talaga yung mga salitang, mga mensaheng sinabi ko sa unless you believe in me, malibang kung nanampalataya kayo sa wala, di ba? Ano pang sabi sa verse 3? For I delivered to you as of first importance, that what I